So our topic for today is about kingdom is coming on earth. Sabi po doon sa Matthew 6, chapter 6 kanina, this is how you pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, ano daw? On earth as it is in heaven. Matthew chapter 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. The very intention of God, ano daw po, is to, para hindi nyo makalimutan, bigkasin nyo, is to, yan. He has a very good intention in this world. Especially to us who has His own image and likeness. Gusto niyang iparamdam sa atin at may ipa-experience sa atin kung gaano kabuti ang Diyos ng langit. Hello? Hallelujah. I can feel and sense yung preoccupied thinkings natin. Punong-puno. Halos walang mapaglagyan ang kingdom of God teaching. Ganun po kabigat ituro ito. Halos, sabi po ng Panginoon, foxes have holes. Pero yung anak ng Diyos, ni wala man lang masilungan. And that is what I feel and discern today. Punong-puno ang ating pag-iisip, punong-puno, preoccupied po tayo ng lahat ng kabigatan, ng lahat ng rules and regulations ng mundong ito. Na halos wala na pong mapaglagyan ang katuruan ng kingdom of God sa atin. That is why in Romans chapter 12, it advises us to renew your mind. Mga kapatid, it is your decision to accept or not. It is your thinking if you are to accept or not the kingdom of God. Amen? Kami po, ginagawa namin ang tungkulin namin mga pastor to insert, to teach, sapagkat yun ang sabi ng Panginoon na dapat naming gawin. So I hope and pray na sa oras na ito, kayo po ay magdesisyon na bigyan ng puwang sa inyong isipan ang katuruan ng kaharian ng Diyos. I declare that in Jesus' mighty name. Amen. Ready na po ba ang lahat? So, the intention of God is to bring down heaven on earth. Are you not excited? Tayo tinuruan sa lahat ng klase ng religion, maski na anong religion, ang sinasabi lagi ng reliyon sa atin, may pupuntahan ng ating mga kaluluwa. At ang kadalasang pupuntahan ng ating kaluluwa ay, langit. Inaasam-asam natin ang ating kaluluwa ay mapunta sa langit. Pero ang Diyos, ang inaasam-asam niya, dalhin ang langit sa lupa. Sinong dapat nating paniwalaan? Ang sinasabi ng tao o ang intensyon ng Diyos? Are we not excited that the God who created the heavens and the earth decided to bring heaven on earth? Ganda ng intention ng Panginoon. But because of sin, yung intention na ito nasira. Amen po ba? Ninakaw. The enemy comes to steal, kill, and to destroy. Sinira niya ang intensyon ng Diyos, ninakaw niya ang dominion para sa tao, at tinuruan niya tayong mamuhay sa mundong ito na ang kahihinatnan natin ay kamatayan. At yan ang gustong-gusto
nating mga tao. Yan ang mga nasa isip ng bawat isa ngayon na ayaw nating palitan, ayaw natin sapagkat minahal na natin ng husto ang prinsipyong itinatak ng demonyo sa ating mga isipan. Make a decision now. Replace the former thinking of yours to the new thinking about the kingdom of God. The kingdom of God on earth, ang intention niya, number 1, is extension of rulership and dominion. So, early men are waiting for the kingdom. Gusto nila ng pagbabago. Ang mga tao noong una, alam nila na mayroong kaligtasang darating. Alam nila na mababago ang kaharian na darating. Pero ang konsepto na kanilang pag-iisip ay base sa konsepto na kanilang kinalakihan. Na paulit-ulit lang magbabago ng presidente, paulit-ulit lang magbabago ng mamumuno, at same-same lang ang mangyayari. Iyon ang kanilang iniisip. So, the extension of rulership and dominion, God is not just extending His territory, but to practice dominion. Hello? Sabi po ng Luke chapter 17 verse 20 to 21, once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed, nor will people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is in your midst. Yan pong inaantay ng tao. Yung political aspect. Akala nila may darating na hari na maghahari muli sa Jerusalem, maghahari muli sa kanilang bansa, babaguhin ang kanilang bansa. Pero ang Diyos, sinasabi niya rito, spiritual ang darating. It is the authority given by God through our commissioning. Nung tayo po ay kinumission ng Diyos, God created man after His own image and likeness. Yun po yung commissioning eh. Ibinigay niya yung authority, yung very image and likeness niya, ibinigay niya sa tao. Hello? Kaya hindi po siya yung physical. Nasa sa atin na po ang dominion na yon, because we are created after the image and likeness of God. Pero yun nga po ay nawala. Sino ngayon po ang may daladala ng panibagong dominion na ito? In Isaiah chapter 9 verse 6, sabi niya, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders. And He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. May dalang gobyerno ang anak na ipinagkaloob nung una na nasa atin. Dapat ang gobyerno na yon, kaso nawala sa atin. Tayo po ang may unang dala po nun eh. Yung dominion, ibinigay po ng Diyos sa atin. Pero iwinala po natin, hinayaan nating manakaw po ito ni Satanas. Ngunit dito, mga kapatid, yung pangalawang Adan na tinutukoy po, na ang nagdalang muli sa gobyerno na tinutukoy ko, the dominion, ay ang Panginoong Hesukristo, na dapat po nating ipatupad ngayon. Ngayon ang tanong, ang Panginoong Hesukristo po ba ay nagtagumpay? Did Jesus had the victory? Unlike us, yung ating unang pinuno, ang unang ninuno natin, si Adan, at saka si Eva, failure po sila. But this Jesus
nagkatawang tao, dala-dala ang gobyerno o dominion na ito, at ito po ay kanyang ipinatupad, at siya po ay nagwaging muli. Amen po ba? Kaya sabi niya, take heart, for I had overcome the world. Amen po ba? Hallelujah. In 1 Timothy chapter 6 verse 14 to 15, "Oh, keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God," sabi niya rito, "will bring about in His own time. The blessed and only ruler, the King of kings and the Lord of lords." Sino po'y tinutukoy niya rito? Si Jesus. Amen po ba? It pertains with Jesus. This government that is with Him will govern the earth. Kaya kung magturo si Jesus nung nandito siya with authority. Hello? Kaya nga po yung palabas natin dito, sino ang nagbigay sa kanya ng, ano yun? Bronson? Sino ang nagbigay sa kanya ng, ano yun? Yung tatlong pariseyo? Sino nagbigay sa iyo ng karapatan? Tinanong si Jesus, sino nagbigay sa iyo? Kasi hindi po nila alam na ang authority or dominion ay na kay Jesus na. Kaya sabi niya, it is in the midst. Hello? Oh. Buksan natin pa ating puso at isipan. Tanggapin po natin ito. Kaya ang Panginoon, nung siya po ay aakyat na ng langit, ang dominion na ito ay muling ipinagkatiwala sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, pinagkatiwala sa iyo. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Go and make disciples of all nations. Pero bago yun, ano sabi niya? All authority has been given to me. Therefore, sabi niya, go. Ito na yung second commissioning ng tao. Nung una, kinommission tayo through the image and likeness of God na nawala sa atin. Ninakaw sa atin. Pero ngayon, ang Panginoong Yesus, kini-commission ulit tayo. Anong ibig sabihin ng commissioning? Hello? Sino rito nakakaunawa ng salitang commission? Hindi po ito yung commission, ha? Yung parte. Okay? Ang commissioning, ako ay, halimbawa, ay Philippine National Police, PNP. Commissioned officer ako. Halimbawa, ako si General Nicky. Ngayon, may mga non-commissioned officers kami na i-hire. Yan yung magsisimula sa PO1, Police Officer 1, hanggang SPO4. Ako bilang commission, bibigyan ko sila ng karapatan na manghuli ng kriminal. Amen? At yung batas na yon ay ipatutupad ng mga Police Officer 1 hanggang SPO4. Kaya sila po ang nakakalat sa ating paligid. Amen po ba? Hanggat sila po ay nakasuot ng kanilang uniforme, the authority is always in them. Did you get the point, mga kapatid? And that is why Jesus is appointing us and commissioning us to go and make disciples of all nations. Now, ang tanong ko sa inyo, sino po rito naniniwala that the kingdom of God is already at hand? Amen. Hello? Amen. Of course. Andito po ang kaharian ng Diyos sapagkat yun po ang intensyon ng Diyos. Ibaba ang langit sa lupa. At pinatunayan yun ng Panginoon. Nagpapatawad siya ng kasalanan.
Hello? Ano sabi ng mga tao? Ay sabi ng mga Pariseyo, sino yung nagbigay sa iyo ng karapatan magpatawad? Sino sa iyo ang nagbigay ng karapatan magpalayas ng demonyo? Sino sa iyo ang nagbigay ng karapatan magpagaling ng mga may sakit? Hallelujah. Gusto po ba natin yung kapangyarihan ni Jesus? Sino may gusto na yun? Sabihin mo, ako yun. Now, the good news is, yung kapangyarihan na meron si Jesus, ay meron ka na rin. Wala nga akong pera sa bangko eh. Hindi nga ako nakapag-aral. Hindi nga yun eh. Sinabi ng kinommission ka nga. Kaya nga po, the greatest commission is go and make disciples. Sabi mo sa sarili mo, may kapangyarihan ako. Hallelujah. Ang problema, hindi natin pinapractice. Kaya nga sabi ni Jesus, pag ginawa ninyo yan, mas marami pa kayong magagawa kaysa sa akin. Because Jesus started this ministry at about 30 years old and He died at 33. So 3 years lang. Samantalang tayo, lagpas na yung iba sa atin ng 33. At yung iba naman dito, maaga pa lang nakakilala na ng Panginoon. Hello? So mas marami tayong magagawa kaysa kay Jesus. Sino may gusto nun? Oh, si Pastor Pao na lang. Hallelujah. Sino may gusto nun? Hallelujah. So ang gusto ng Panginoon, when the kingdom of God on earth, may extension of rulership and dominion. Sinong gagawa nun? Tayo. Maliwanag po ba ang number 1 sa atin? Ibig mo sabihin, Pastor, pwede na rin kami magpalayas ng demonyo? Of course. Ibig sabihin, Pastor, pwede na rin kami magpagaling ng may sakit? Of course. Ano yung sabi? The greatest spirit na ginamit para mabuhay si Jesus is the same spirit that is now within us all. Ha! Pastor, bakit ganun? Hindi nangyayari. Yung mga bagay na ginagawa na Jesus na ginagawa ko, hindi natutupad. Mamaya, pag-aaralan natin. Okay? Unti-unti. So, sabi po rito, Kingdom of God on earth, number 2, the heavenly culture is introduced. Ang isang bansa na sumasakop sa isa pang bansa, ang gagawin niyan, colonization. Okay? Lahat ng kanyang kultura ay ituturo doon sa bansang kanyang sinakop. Amen. Kaya po tayo merong ugaling Inchik, meron tayong ugaling Espanyol, may ugaling Amerikano tayo. Lahat po yan. Sapagkat sari-saring lahi ang sumakop sa atin. May ugaling Hapon. Amen po ba? Ha? So, ang Panginoon, nung ibinaba niya ang langit sa lupa, definitely there must be a colonization. May mga kultura siyang dapat na ituro sa atin. And you can read that in Matthew chapter 5, yung Beatitudes. Blessed is He, di ba? Basahin po natin ang lahat ng yon. Salt and light. Dapat tayo daw po ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung maalat-alat na yan. Ha? Fulfillment of the law. Sabi ng Panginoon, naparito ako hindi para baliwalain ang batas, kundi narito ako para tuparin ang mga nakasulat sa batas. Hello? Ano pa? Murder. Anong alam niyo sa murder? Ha? Anong nakasulat dyan na kultura ng Panginoon? Mag-isip ka ng masama. Magalit ka sa iyong kapwa. Hindi mo man siya pinapatay physically, you are already committing murder. Hello? Observant po ba tayo doon sa kultura na yon? Ano pa? Adultery.
Ano sinasabi ng adultery? Mag-isip ka lang ng bagay sa isang babae o sa isang lalaki. Ini-imagine mo lang siya. You are already committing adultery in the eyes of God. Pero anong ginawa ng mundong ito? He makes it legal. Dati, sabi ko nga sa inyo, magazine lang. Ano na kami? Solve na kami nung araw. Magazine lang eh. Mga ikaidara namin dyan. Omel, di ba? Ha? Magazine lang. Pag kami nakita kami magazine na tik-tik, tuwan-tuwa na kami. Pero ngayon, miski na batang paslit, pwedeng manood ng pornography. Nakakalungkot, mga kapatid. Sapagkat kung paano nagdo-double time ang colonization ng heaven, nagdo-double time din ang colonization ng hell. Divorce. Anong tinuturo ng Diyos patungkol sa divorce? Maaari bang paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos? Hindi. Unless nagkaroon ng pagkakasala ang bot o ang isang party ng adultery. Kung nanlalaki siya o ng babae siya, that's the only ground na pwedeng maghiwalay. Amen po ba? Pero sa batas ng Diyos, pag naghiwalay po yung dating mag-asawa, hindi na pwedeng mag-asawa uli yun. Dahil pag nag-asawa uli siya, he is just committing another adultery. Ay, mahirap no? Pera na lang kapag balo ka. Pag namatay na yung asawa mo, that's the only time you can remarry. Ang tindi po ng kultura ng heaven. Amen? Ha? Yung oath, panunumpa. Pagka nanumpa ka sa isang tao, ikaw ay nanumpa hindi doon sa tao kundi sa Diyos. Sabi nung isa, grabe. Kaya mag-iingat po tayo sa pasumpa ka pa. Amen? Kaya kayo mga babae, pagka kayo'y sinasabihan ng lalaki, sabihin nyo sa kanya, yan ba'y totoo sa puso mo? Alam mo ba ang prinsipyo ng Diyos? Ikaw ay nanunumpa hindi sa akin kundi ang Panginoon. Hallelujah. Eye for an eye. Mahilig tayo gumante. Kantiin mo ako, kakantiin din kita. Ano pa? Love for enemies. Hindi niya sinabing love for enemies. Kasi nga magkaroon po tayo ng kahabagan. Kaya ka inaaway nun, wala siyang alam, pero ikaw na nakakaalam, ikaw na mag-adjust. Hello? Nauunawa po ba natin ang kultura? Yung mga Wednesday na nagpupunta rito, tuloy-tuloy po pag-aaral natin tungkol sa kultura. Nakakalimang kultura na po tayo. Amen? The heavenly culture is introduced. Number 1, obedience. Number 1 na kultura ng langit, meron po tayong pagsunod sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sumusunod ka ba? Pangalawa, total dependent to God. Ikaw ba'y nakadepende sa Diyos? Ano pa? Committed to the name of the King. Sino rito ang nangangalaga? Sabi nga po ng Diyos, do not use the name of God in vain. Cross my heart. Sa ngalan ng Diyos, paray ganun pa tayo. Nakatapak ng ebak. Oh my God! Ano kinalaman ng Diyos doon sa pagtapak mo ng Oh my Lord Jesus! Sabi ko nga sa inyo, doon sa fraternity namin,
rise to defend whenever the name of the fraternity ay niyuyurakan. Yung pakaya ng ngalan ng Diyos. Hello? Tapos ikaw, hayaan mo lang? Ano pa? Committed to the ways and will of the King. Are we committed to the ways and will of the King? Hallelujah. And last Wednesday, tinuro natin, sons are committed to the pleasure of the King. Sino rito mga anak ng Diyos? Ha? Whether we like it or not, tayong mga anak ang magbibigay ng kasiyahan sa ating mga magulang. Tayong mga anak ang magbibigay na ikapaproud ng mga ating mga magulang. Hindi tayo dapat ikinahihiya. Kung ang ating mga earthly parents natutuwa kapag meron tayong achievements, how much more ang Diyos natin? Kaya ang sagot niya, well done, my good and faithful servant. Hallelujah. So, the reason why the kingdom of God brought down to heaven, number 1, extension of rulership and dominion. Number 3, heavenly culture is introduced. And number 3, sabi niya, adaptation of kingdom law and regulation. In Matthew chapter 28, verse 18 to 20, ito nga po yung sinasabi niya, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. No? Adaptation of kingdom and law and regulation. Kaya sabi niya sa John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Okay. Makinig po kayong mabuti lahat dito. Huwag po natin sayangin ang ipinunta po natin dito. That is to worship God, listen to His Word, because that is the food of our spiritual. Amen? Makinig po kayong mabuti. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Okay. Ito po, mga importanteng, mga susunod na sasabihin ko, ay mahalaga po ito na magagamit po natin sa ating buhay pang-araw-araw. Alright. Pointer number 1, God only authorized or qualified humans to enjoy the privileges here on earth. Hello? Only human beings are authorized by God to enjoy the privileges here on earth. Ano po ba ang human? Tingnan niyo po ito, without a human body, you are illegal to stay here on earth. That is why Jesus, the body, need to be in human form. So Christ, God's Spirit, has a dwelling place here on earth and make Him legal. Hello? Maging ang Diyos dumaan sa legal na pamamaraan sa pagpaparito ng kanyang anak. Sapagkat ang mundo ay dinisenyo niya para sa mga may laman. Hello? Kaya sabi po doon sa Isaiah chapter 9, verse 6, to us a child is born. Sinong pinagbuntis ni Jesus? Ni Maria? And His name is Jesus. Yun ang ipinangalan. Tama po ba? Si Jesus in the form of man with human flesh. In preparation to the coming Christ. Christ is Spirit coming from heaven. Hello? Kaya sa dalawa po yan. Child is born, and then ano yung pangalawa? To us? Sino yung son? Si Christ. Galing siya sa langit.
Hello? Siya yung anak ng Diyos. Minsan, anak siya ng tao in the form of Jesus. Hello? Anak siya ng Diyos in the form of Christ. Hello? And He became legal here on earth. Kasi si Jesus may katawang tao. Si Christ may katawang tao. Amen po ba? Ang tanong ko sa inyo, si Satan meron, wala? Si Satan po ba may katawang tao o wala? Uy, meron o wala? Ba't di kayo sigurado? Meron o wala? 10,000. Meron o wala? Sigurado kayo? Tingnan mo nga yung katabi mo. Alright. Si Satan, walang katawan katulad ni Jesus. Ang tanong ko sa inyo ngayon, si Satan po ba ay legal sa mundong ito o illegal? Illegal! Yung katabi mo, tingnan mo kung legal o illegal. Legal. Bakit legal? May katawan. At ang katawang yan ay nakadisenyo talaga dito sa earth. Sabi mo, wow! No wonder kung bakit si Jesus, pag sinabi niya doon sa demonyo, lumayas ka sa katawang yan, lalayas. Kasi squatter siya. Ngayon, ang demonyo, anong gagawin? Pastor Lucky, tayo ka. Ang demonyo walang gagawin kundi iikot-ikutan ng isang katawan, roaring lion, sapagkat ang espiritu ng demonyo ay illegal nga dito dahil wala siyang katawan, naghahanap siya ng matitirhan. At kapag ito nakita niya na walang Jesus, papasukan niya ito. At kapag pinasok niya ito, lahat ng katarantaduhan, sabi ng Galatians chapter 5, verse 19. Hello? Lahat ng kasamaan, ginagawa. Magugulat ka, bakit napatay ng taong ito, karumal-dumal, chinap-chap pa niya? Kaya ba ng isang ordinaryong tao yon? Hindi. It is the Spirit. Sabi ng Ephesians chapter 6, verse 1, we are not fighting against human flesh, but the principalities inside the body of this man. Kaya kung naiintindihan po natin ito, mga kapatid, magkakaroon ka ng awa sa kapwa natin tao. Hello? Na dapat ipinasaksak natin sa taong ito ang kultura ng langit. Hindi ang kultura ng demonyo. Wala siyang gagawin. Roaring lion siya. Looking whom he may devour. Salamat, Pastor. Gets nyo? Hello? Ha? Kaya kapag wala tayong awa sa kapwa natin, baka tayo rin sinasamahan na ng espiritu ng demonyo. That is why Jesus has the authority during that moment. Because He is legal here on earth. He has the body and He has the Spirit of God. Sino rito ang may Espiritu na ng Panginoon? Sino na rito ang may Espiritu ng Diyos sa Kanya? Amen. Hallelujah. That's why we need to be born again. And the fallen angels are illegal. They don't have human bodies. That is why they have no authority at all. Pero nag-aabang na may magamit na katawan. Ang tanong ko sa inyo,
Kayong mga legal, ako legal wife. Di ba sabi ng pelikula? Ako legal wife. Kaya dapat, mga kapatid, you should know your right. Hallelujah. Jesus is our role model of having a dominion and authority. Okay? John 14:10, it says, do you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. Kaya ipinakita ni Jesus kung papaano ang isang tao. Kaya mali po yung sasabihin natin, hindi kasi tao lang ako'y marupok, nadadarang at natutokso rin. Sabi ni Jesus, anak, naging tao ako. 100% man. Eh wala po tayong pwedeng ikaliligtas at pangangatuwiran sa Diyos. Pagharap natin sa kanya, tao lang po ako, natutokso at nadadarang at natutokso rin. Kaya si Jesus is the very model of being a human. Hallelujah. Now, we are studying the law and the regulations of the kingdom of God here on earth. For example, sa prayer. Okay. In prayer, akala natin ang dasal minsan ay isang mahiko o magic. Sabihin natin, prayer is not a magic. Sabihin natin, prayer is not a magic. Kasi every time we pray, we thought that there is something it will going to happen. Especially when we use the name of Jesus. May pag-iisip tayo na kapag ginamit ang pangalan ni Jesus, may magic, may mangyayari. Ang hilig natin sa ganun. In Jesus' name. Alam nyo ba, miski hindi mo gamitin ang pangalan ni Jesus, sa panalangin mo magiging epektibo pa rin ito. Nako, biglang po bumanat ang mga religious mindset natin. Sasagot yun, ano? May ano yan eh. Oh, tama? Ano? Ano? What? Miski hindi mo gamitin ang pangalan ni Jesus, sa panalangin mo magiging epektibo pa rin ito. Bakit? Pakinggan nyo itong mabuti, mga kapatid. Bakit? Dahil sa prayer, ang mahalaga ay ang relasyon mo kay Jesus, hindi para gamitin lang ang pangalan niya. When you pray, you have to check yourself. Gaano kaganda ang relasyon mo kay Jesus. Huwag ka gamit ng pangalan niya. Sapagkat maging ang demonyo nangangatal pa. Ang problema sa demonyo at kay Jesus, hindi maganda ang kanilang relasyon. Tama po ba? Kaya hindi po siya magic. Halimbawa, si Pastor Pau at saka si Ramil, maganda ang relasyon nilang dalawa. Pag nakita ni Pastor Pau na si Ramil ay nagugutom, Pastor Pau, kailangan pa bang magsabi sa iyo ni Ramil? Hindi na. Automatic, tutulungan ni Pastor Pau yun pag nakita niya si Ramil. Nagugutom. Nakikita niya na mumulubi doon sa kalsada. Hihinto-hinto yun, aabutan. Kumain ka na.
Pero kung si Ramil, Pastor Pao, walang ginawa, kundi hindi ka pansinin, binaliwala ka niya, tapos pag nakita ka niya, Pastor Pao, gamit ang pangalan mo, Pastor Pao, pero pagkain. Pakikinggan ni Pastor Pao o hindi? Hindi. Pakinggan ka man, bibigyan ka ng pabarya-barya. Hello? Hello? Ay, nako. No wonder, marami sa atin dito ang nananalangin, hindi tinutupad ng Diyos. Why? Because we do not have a good relationship with Him. Kaya nga relasyon. Hello? Kaya not always says, Lord, Lord, Lord. Lord, ba't kalito? Simba naman ako na simba. Sa simba ka lang magaling Sa simba nga, inip na inip ka pa Sa simba nga, kulang na lang agawin mo yung mic at patayin mo na lang ito Sa worship nga, hindi ka makapag-worship Pag-gising mo nga lang sa umaga para hanapin ang presensya ko, hindi mo magawa Tapos ang lakas sa loob mo, humingi sa pangalan ko. Okay. Let's move on. Sabi po, prayer is a legal activity. Pakibasa nyo nga po, prayer, not a religion. Yan. Pag sinabi mong legal activity, mga kapatid, okay, this is a legal term. Kumbaga sa law, sa korte, ang prayer is pleading your case before a judge. Hindi yan makukuha sa paiyak-iyak o haba ng panalangin. Kailangan alam mo ang karapatan mo, alam mo ang batas patungkol dito. Hallelujah. Hoy, makinig kayo. Sino rito nakapanood na ng mga court proceedings? Sa mga pelikula. Andito yung judge. Okay? Andyan yung akusado. Andyan yung inaakusa. Ganun ba yun? Akusado, ito yung biktima. Amen? Anong napapansin nyo? Sa both victim and yung akusado, pareho silang may kasamang lawyer. Bakit? Because the lawyer knows the law. Hello? Lawyer knows the law. Monique, halika rito. So siya inaakusahan. So dapat alam niya yung kanyang karapatan bilang isang mamamayan ng Kingdom of God. Kasi, mamaya, sige, titingnan natin. Para maunawaan niya at maintindihan niya yung ipinaglalaban, humarap ka dito. Ako yung judge. Pag siya ang tinanong ko lang at hindi niya alam ang sasabihin niya, matatalo siya sa kaso. Tama? Mali. So, ang ginawa nito, kailangan niyang kumuha ng abogado. Tayo ka, pastor. Ang abogadong ito, alam ang lahat patungkol sa batas. Hello? Sino tong abogado? Sino yung abogado? Sino?
Sino? Hindi. Holy Spirit. The Holy Spirit heard everything in heaven. The Holy Spirit heard everything what the Father have said. The Holy Spirit heard everything what Jesus have said. And the Holy Spirit is the one who will help us in prayer because we do not ought to know what to pray. Hello? Okay. So, andyan kayo. Eto ako. Yung judge. Okay? Si Jesus nasaan daw? Nasa right hand of the Father. Philip, palika rito. Ngayon lang kita gagawing Jesus. Puro demonyo ang inaportray mo eh. Sa susunod ba, pwedeng gawin siyang Jesus? So, basta konti lang po yung sasabihin. Oh. Tingnan niyo to. Sabi niya, He is sitting at the right hand of the Father. He is the advocate. Alam niyo sa korte, meron pong, ano yun? Jury. Si Jesus po nagsiserve ng jury. Ito yung Father. Banatan sila ng abogado ng kalaban. Siya, jury. Sabi niya, Ama, si Monica, binayaran ko ng kamatayan ko sa krus. Ang dugo ko, nabubo para sa kanya. Alam ng abogado yon, babanggitin dito yon. Kaya yung pabor, nasa atin. There is always a favor. Hello? May favor. If you accepted Jesus, if you acknowledge the Holy Spirit. Upo ka, Pastor. Upo ka rin, Jesus. Kaya ba natin mag-isa? Ipanalo ang kaso? Remember that prayer is pleading. You plead your case before the judge. Hallelujah. So, sino siya? Sino siya ang galing mong Sino daw po ang abogado natin? Sabihin mo, Holy Spirit. Upo ka na, Monique. Hallelujah. Palakpakan naman natin nakadakilaan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi sa Romans chapter 8, verse 26, in the same way the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through the wordless groan. Oh, thank you, Lord. Grabe. He who searches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat patungkol sa batas ng langit. Saksi siya at narinig ang lahat na sinabi ng Ama ng Anak sa langit. At yun ang magtatanggol sa atin. Can we say hallelujah? Hallelujah! Now, number 3, more to do with pleading. Ito nga yung sinasabi ko, a case to a judge. Kaya nga po, you need to maintain the relationship that is done repeated words. Amen? Sa loob ng korte, tingnan niyo po ito, subukan mong kontrahin ang sinabi sa iyo ng judge. Sa palagay mo, may pabor kang makukuha. Pinatayo ka. Monica, Gatan, tayo ka. Sabihin ng judge, alam mo ba kung bakit ka nandito ngayon sa korte? Ikaw ay inaakusahan ng ganitong mga kasalanan. Hindi pa tapos magsalita yung judge, ikaw, wala akong ginagawang masama dyan, no? Palto! Wala akong ginagawang ganyan. Nag-hysterical na. Nagsisimula pa lang yung judge. Do you think you can get a favor?
Kaya nga ikaw dapat manahimik ka lang. Opo, 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 opo. Opo, Judge. Opo, Judge. Ano po ang nagpapababa ng sintensya ng mga inaakusahan sa korte? They plead guilty. Pag sinabi mo, plead not guilty, maraming proseso. You plead guilty, yung pamangkin ko, nahulihan ng drugs, kinulong, upo ka na. Pag inilaban, sabi ng judge, nako, haba ang proceedings. Tatagal at sisintensya ng napakatagal. So ang advice ng kanyang abogado, you plead guilty. Hindi ko naman po ginawa, you plead guilty. So ano sinabi niya, opo, guilty po ako. O so 1 taon kalahati lang siya sa kulungan. Tapos ang usapan. No? Sometimes we need to humble ourselves before God. You need to have that relationship. Huwag ka na mag-question. Lord, pambihira naman, nagsisimba naman ako sa inyo, nag-ano naman ako, ganito na lahat ng ginagawa ko, bakit ganito pa ang buhay ko? Do not question the judge. Just say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Kung ganyan ang buhay ko, okay, Lord, salamat. I-maintain natin ang good relationship natin sa judge, sa abogado natin, sa advocate natin, sa jury natin na si Jesus. And they know what is good for you. Magugulat ka na lang. Kaya nga po pleading eh. Ano po ba mag-pleading? Pakikiusap. Nakikiusap ka lang, choosy ka pa. Number 4. Can you please read? Not. Akala mo, porket narinig mo, you go to your room, close the door, and you pray. Not every one of us is qualified to pray. Bakit? Tingnan niyo po ang sinasabi ng awit 66. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin. Ako ay sinagot. Hello? What makes God hindrance our prayer? Sin. Kapag may kasalanan, yun ang babalakid para tayo po ipakinggan. Kaya nga po mag-plead ka agad na guilty, Lord. Sorry po. Hello? Hi. Sorry, Lord. Inaamin ko po, nagkasala ako. Huwag ka na magtuturo kasi yung babae, papakitaan mo ako ng legs hanggang dito eh. Sino ba naman di matutukso? Di ba ganun si Adan? Kasi yung babae binigay mo sa akin kasi. Huwag ka na kasi. Ginusto mo, period. Amen? Sino rito ang gustong pakinggan ng Panginoon ang kanyang panalangin? Wala? Bala kayo. Sino rito gustong pakinggan ng Diyos ang kanyang mga panalangin? Amen. Amen. Wala ka namang magagawa eh. Ang pag-asa mo na lang is either magpakabuti ka o magpakasama. Sapagkat ang damo sumasabay sa pagtubo sa mabuting halaman. Tama po ba? Kaya magugulat ka, bakit yun? Drug lord, ang ganda ng buhay. Kala mo lang yun. Bakit yun? Masama ginagawa nun ah. Ba't ang ganda ng buhay? Samantala ko, pananampalataya ng pananampalataya. Hirap na hirap ang buhay ko. Huwag kang mainggit. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos,
Pagdating sa huli, lahat po tayo ay kanyang bubunutin at i-harvest. At yun lamang pakikinabangan ang siyang matitira. At yung mga damo na sumabay sa pagtubo, yung damo na kumuha ng nutrient din sa lupa, ay ihiwalay, susunugin at itatapon. Hello? Huwag mo kainggitan yung gawang masama. Huwag kang makipaghabulan. Hayaan mo sila. Manatili ka, panindigan mo ang Panginoon. Ano mang bagay na masama, hindi magwawagi sa dulo. Huwag mo kainggitan. Ano nga naman? O may kotse, ang ganda ng kotse, ganda ng bahay, ganda. What profit a man if he gains the whole world, but loses his soul? Hallelujah. Number 4, God wanted men back to Him and become a kingdom citizen. Ephesians 1:7-9. Hallelujah. Ephesians 3:10-11. Okay. Pag-usapan natin ng citizen. Citizen, alright, ang ibig sabihin ng citizen, a person owing loyalty and entitled by birth or naturalization to the protection of a state or nation. Citizen, ibig sabihin, a resident of a city or town, especially one entitled to vote and enjoy other privileges there. Okay? Pag ikaw ay isang citizen sa isang bansa, ang batas ng bansang yan, pinoprotektahan ng kanyang citizens. Amen. Hello? At ang batas na yan, nagbibigay ng mga pribileyo sa kanyang citizens. You are protected. Sino rito ang citizens of heaven? Hello? Sino rito gustong maging citizen of the kingdom of God? Hallelujah. God wanted us to be His kingdom citizen through Jesus Christ. We are restored and given back our rights and privileges to demand once again. If you want to bring back the authority, and if you want to bring back the privilege to demand once again, you have to accept Jesus as your personal Savior and Lord. You have to acknowledge the Holy Spirit. Sino rito gustong mag-demand? Hello? Ayaw nyo ng Diyos ko naman, Pastor, late na, Pastor, late na. Isang slide na lang, tapos na ako. Pero gusto ko maintindihan nyo po itong authority na ito. Gusto ko maintindihan nyo yung karapatan ninyo. Pambihira kayo. Sa inuman nga, miskin na magdamagan at hanggang agahan, okay lang eh. Dito mapagbilang tayo. Alas 10 na, alas 11 na. Tagal naman, overtime na. Lalo kung tatagalan. Sino rito ang gustong maging citizens of heaven? Amen. Bilang isang citizen, alam nyo ba yung karapatan ninyo? Alam nyo po ba ang ibinalik ni Kristo sa atin? Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, yung karapatan mo na mag-demand ay muling ibinalik ng Diyos sa iyo. You can now call God Abba, Father. Dati ang tatay mo, demonyo. Ngayon, sabi niya, you can now call God who created the heaven and earth, Abba, Father. Sino rito walang pangangailangan? Lahat tayo may pangangailangan araw-araw. Lahat tayo kinakailangan, may suporta tayo galing sa Diyos. And we can now demand those things.
Hallelujah! Can we say hallelujah? Mamayang gabi, kami po ay lilipad na papuntang Korea. Please pray for us. Because that is a trip going there na sana yung ating request ay matugunan, but ganun pa man, that's my demand in heaven. Hello? Naka-prepared na ang lahat ng bagay? Naka-prepared ka na ba? Naka-prepared na ba? Okay. So pagdating namin po doon, grabe po ang privilege na binigay sa amin eh. Dati, ang unang plano, doon po kami sa church titira eh. Binago. Ikinuha po kami ng sarili naming hotel. Talagang may sarili kaming hotel, natutuluyan. Naka-hotel po kami. Alright, a honeymoon. You see how good our God is preparing the needs of His citizen? Kaya yung pagpapagawa dito sa simbahan na ito, hindi po imposible. At ang idinadalagi ko sa Panginoon, idamay niya na yung bakanteng lote. That's our demand. Help us. Kasi sabi ni Abraham, kung meron kang masusumpungang 50, 40 na po, 10. Panginoon, kung may masumpungan ka dito sa LCC, miski isa na lang, nakarapat dapat at magandang relasyon sa inyo, dinggin ninyo ang kanyang panalangin para matugunan ang pangangailangan namin dito sa simbahang ito. I am not doing this for our generation. I am doing this for the next generations to come. Because I believe that there will be a lot of person coming in here for the kingdom of heaven. That's the vision I am seeing right now. Our money in the bank is not that enough. Kaya mga kapatid, kailangan po nating magdasal, panalangin sa Diyos ang mga bagay na ito. We know the principle of prayer. Amen? Mamayang gabi, alis kami ng 11 o'clock. Tomorrow we will be in Korea at about 7:20 or 7:30. I want you to kneel down and pray. Pray that the Lord touch the heart of our brothers in Korea and declare God's goodness, and will be a blessing, will be a good testimony to them. Amen? On May, we will be flying to Taiwan together with Monica. Kahapon, nag-spontaneous worship kami for 3 hours. And then sabi ko sa kanya, alam mo ba na pwedeng pumunta ang bawat ministry? Sino rito? Ang music ministry? Pupunta kayo, grupo, pupunta doon. Dance ministry, grupo. Kaya kumuha na po kayo ng passports ninyo. Anytime I can request for you to go there. May and November ang lakad. Spontaneous ang worship doon. Kaya kung gusto niyo pumunta, food and lodging, sagot na po nila. Pamasahe lang kailangan natin. You only need 14,000, back and forth na po yun. Tama? Eh kung meron pa kayong zero fare, yung piso fare, kunin nyo isang grupo, makakapunta po kayo doon. Okay? Nothing is impossible na po ngayon. Because the heaven is on earth. Hello? In conclusion,
Anong ibig sabihin ng conclusion? Pagsarado. Conclusion. Walang tumawa. Ibig sabihin ko, konti lang talaga nakikinig. Pag sinabing conclusion, kung sarado yun. Kung close yun, di ba? Nagpapatawa na ako, wala pang tumatawa. Di pa rin na-gets. Hallelujah sa inyo. Okay, yung totoong conclusion. Number 1, without believing, accepting Jesus Christ as Lord and Savior, it is impossible to enjoy the kingdom of God here on earth. Okay? Number 2, without the help of the Holy Spirit, it is impossible for us to plead our daily need to God because we don't know anything from the kingdom of heaven. And number 3, let us serve our purpose to continue what Jesus has started, to have dominion on earth and establish God's purpose to extend heaven on earth. Are we all blessed? I want you to stand. Come on.